Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Positive sa gunpowder. Umano, ang NBI driver na inaresto matapos ang barilan sa Senado. Naglabas ng update ang Southern Police District kaugnay ng driver na inaresto matapos ang napaulat na barilan sa loob ng Senate premises noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Southern Police District Public Information Office Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, nagpositibo umano sa gunpowder residue ang naturang suspect na kinilalang si Mel Oragon. Sabi ng spokesperson ng SPD, base sa result, positibo sa presence ng gunpowder yung alleged NBI driver. Gayunman, ilang araw bago lumabas ang gunpowder test result, sinabi mismo ni NBI Director Melvin Matibag na hindi umano opisyal na empleyado ng NBI si Oragon, kundi isang volunteer lamang na nagsisilbing driver ng grupo ng mga operatiba. Sabi ni Matibag, binalidate po namin ang aming records ng aming mga ahente at mga employees. Siya po ay hindi opisyal na NBI. Galing ano? Pinaka-the best talaga itong NBI director natin. Ipinaliwanag din ni Matibag na pinahawak lamang umano ng baril ang driver at wala itong actual na access dito. Hindi lalong nasira ang script. Volunteer lang, civilian, pahawakan mo ng baril. Nandyan ka sa isang tensyonadong lugar. Lalong nasira ang kanilang, basta ako, opinion ko lang ito, wala na akong katiwa-tiwala dito sa NBI director. Pabago-bago ang kanyang statement. Matatandaan ng sumiklab ang kaguluhan sa Senado kaugnay habang naka-lockdown ang lugar at nasa ilalim na ng protective custody si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC arrest warrant issue. Batay sa paunang investigasyon, ilang putok umano ng baril ang pinaputok sa loob ng GSI's compound bandang alas 7:50 ng gabi na nagdulot ng tensyon at panik sa mga nasa loob ng Senate complex. Naaresto si Oragon at isinilalim sa inquest proceedings dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law, alarm, and scandal, direct assault, trespass to property, at paglabag sa Senate security grounds. Ayun. So, ang katotohanan ay hindi mo talaga pwedeng itago. So, noong una, sinabi na walang mga NBI doon. O ngayon, nahuli ng pulis, meron. NBI driver. Ngayon, ang palusot, volunteer lang siya. Bakit? Kung volunteer lang siya, civilian, bakit pinahawak ng baril? Pinahawak. Ngayon, inaamin ng NBI director, hindi nga siya official na NBI agent, volunteer, bakit pinahawak ng baril? Kaya, lalo silang nabubuking itong mga script nila. Kaya tama, may nabasa akong post, nagre-reklamo si Senator Amy, na bakit ang sinuspende ng ombudsman ay si General Aplas lamang, hindi niya sinuspende si NBI Director Matibag na paiba-iba ang statement. Grabe. Bilib din ako dito kay NBI Director, the best director ng NBI so far. Talagang wala nang tatalo dito kay Director Matibag sa galing
Galing saan? Depende na kayo sa inyo kung saan siya magaling. Basta to me, napakagaling na director nito. Ang galing mag-aresto yung mga tauhan niya. Napakagaling sa habulan yung mga tauhan niya. Napakagaling sa pagpapaliwanag sa media. Napakagaling sa ang dami niyang. So, ang NBI ngayon, ang daming pumupuri. I don't know anong klaseng papuri. Ang daming nagsasalita na sa NBI. At salamat sa in-appoint. Sino bang nag-appoint sa kanya? So, sabi ng appointing authority niya, wala akong utos sa NBI. Nahuliin si Bato. Di ba yun ang sabi ng presidente? Kung wala, sinong nag-utos sa NBI? Oh, paiba-iba na ang presidente, hindi niya inutosan ng NBI na huliin si Bato. Ang NBI, pumasok sa Senado at inaresto si Bato. Ang NBI, nandun armado, nagkaputukan, tapos walang utos ang presidente. O, sinong nag-utos sa mga NBI na armado nandun? Mabuti na lang at kalmado lang ang Senate Sergeant at Arms. Merkulis pa lang daw ng umaga, nakatanggap na ng Senado ng report na may lulusob na armado. Kaya alert to sila. Kaya pagdating ng alas 7 ng gabi ng may lumapit na armado, verbal challenge. Sino kayo? Ibaba ang mga baril nyo. Those are normal procedures. Nung ayaw ibaba at umaksyon na itaas ang baril o di inunahan sila ni General Aplasca. Which to me, tama yung ginawa niya. Pati nga si General Torre, sabi niya, General Aplasca is an experienced police officer. And I think he was right. Yung ginawa niya, nag-warning siya to diffuse the situation. At na-diffuse. Nagkaputukan nga, kailang wala namang nasaktan. Kaya sinasabi ni General Torre, okay lang, sa akin yun. Salamat naman, General Torre. Lalo, minsan bumibilib ako kay General Torre, except yung group effort nila kay Tatay Digong. Hindi natin kakalimutan yan. So, kumusta na? NBI, sige, paliwanag lang kayo ng maigi. Tested, positive ang inyong driver. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko dire sa gipatindog sa balay sa ratabangan amo og yero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-aatupan karon. So mo na pod ni ang yero nga among gitabang. So makaatop na ni siya karon. Ug karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yero. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon sa nagtabang sa mountain. So, salamat sad kay nakabalay na ko. Unang-una salamat jud sa Ginoo kay natabangan ko sin. Sa kadugayon sa pagpuyo nako sa akong papa
nakabalay na dito. So nakigpuyo lang kasi imong papa. Puyo lang ko sa akong papa. So karon pagid ka nakabalay. O, karon pa sad ko nakabalay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Anong, Unom ka tuig. So naa na kay anak karon. na anak, Pila ka buok imong anak? duwa. So duwa. So bago pagid ka nakabalay. O, wala pang tabang dito kabalay. Kay ang akong kwarta, kuto bragid sa kaon. Oo. Maraming salamat. Hindi tayo kumakain tabang sa amua. So salamat pud kaayo.